Umpisa kita. Ayong gabi sa tanan. Evening. Good evening, Pas. Mayang gabi, Pas. Gabi. Gabi. Sige, ma-pray kita before kita mag-umpisa. Sino makapray? Si Ada ko no be? Ada? Tumalid sa prayer. Hello, Pas. Ako, Pas. Oh, Okay, let us pray. Almighty and gracious Father, Lord, salamat gid Lord sa siningation, Ginoo Lord nga ginhatag mo Ginoo Lord sa amo nga kung sa diin Ginoo Lord kami Ginoo Lord makatuon liwat sa imong pulong. Salamat gid Ginoo Lord sa paggamit mo Ginoo sa nga platform nga bisan ara kami Ginoo Lord sa nagkalain-lain nga lugar. Apang Lord gin-isa mo kami sa pagtuon sa imong pulong. Lord, tagaan mo kami Ginoo Lord sang wisdom, knowledge and understanding o God Lord. Open Ginoo Lord ang amon nga spiritual ears Ginoo Lord and spiritual eyes Ginoo Lord nga makita ka namon Ginoo Lord sa paagi Ginoo Lord sa pagtuon namon sa sini nga pulong. Salamat ng Ginoo Lord sa kabuhi ni Pastor Manny. I-bless mo siya Ginoo, tagaan mo gid siya Ginoo Lord wisdom and knowledge Ginoo Lord para ma-impart siya gid Ginoo Lord sa amon ang iya Ginoo mga nahibaluan. Salamat gid Ginoo, ikaw gid Ginoo Lord magahaplas namon sa imong nga balaan nga espiritu. Bless each and every one of us, tagaid kami Ginoo sang maayo nga signal o God Lord para Ginoo Lord tuloy-tuloy ang amon Ginoo Lord nga meeting. Salamat gid Ginoo, ginapangayo ginamon initaran. In Jesus name we pray. Amen. 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 Okay lang sound ko dira sa inyo? Okay lang, Pastor. Okay lang sound? Okay. So mayong gabi kay Aldilin Calixto, kay Ada Nabanes, kay Karen Marigon, kay Noel Liza, si Jenny Bourbon, radyo na, kay Jay, Gabi, kay Pas. Patricia, kay Timothy, kay Grosan Pabora. Okay. Sino ang wala? Si Peter wala? As wala pa sila Pans, wala pa si Lala, si Oh, si Peter, Lala. si Rachel, si Efren. So, ano na sila pas maatas na. Okay. So ma-recap kita sa nagligad to na lesson. So ang nagligad gin discuss nato ng about sa nature sang Ginoo, the nature of God. That God is a personal being, God is spirit, and God is one. Okay, and then we discuss also about the Trinity. We discuss about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Subong makato kita sa natural attributes ng Ginoo. Amo ang iyang pagka omnipresent, omnipotent, omnipresent, and omniscient. Okay, may ara sa passage 11:15. This is regarding kay
Abraham kay Sarah, kay si Sarah during the time wala sila sang bata. Kag naghambal ang Ginoo kay Sarah kag kay Abraham na next year pagbalik niya mabata si Sarah, no? And then bangod kay si Sarah daw hindi siya kapaniwala, nagkadlaw siya. Kag kabalo ang Ginoo, do hindi nagpakita si Sarah, nagkadlaw siya. Pero nabalans ang Ginoo, nagkadlaw si Sarah, no? So diri naghambal ang Ginoo kay Sarah na is anything too hard for the Lord? So diri makita nato na ang Dios ara sa iya ang alam, no? Para sa iyang power na mahibalan niya bisa na nakatago ang isa ka tawo. Okay, so mga discuss kita regarding sa omnipotent, you know. Ang absolute power sang Dios makita naton sa passages sa Bible, primarily sa Genesis. Bago ni nabisan sa mga creation lang sa Ginoo, ma-amaze kita bisan hindi kita base sa Bible, ma-acknowledge nato na may Diyos na naghimo sini, no? There is a super powerful and greater God that He is the only one who can create the universe, the earth, and everything here in this world. So, ang pagka-omnipotent sang Diyos, makita natin sa creation, no? Kung tanawin natin sa creation, may 7 ka adlaw lang na gingamit ang Diyos. And through these 7 days, naupod na diri ang tao, no? So, amo na kagamhanan sang Diyos naton. In connection to this, na sa mga kabuhi naton, kung ara kita sa mga ital-ital alag sa problema, makahambal kita na wala sang imposible sa Diyos, no? Bisan subong na ari kita sa sitwasyon na ital-ital parehas ni na pandemic, no? Ano sa inyong paminsaron ang pandemic, mauntat pa ni o ano? So diri naton mambal na sa Ginuya wala siyang imposible. There's nothing too hard for God. Kaya lang, siyempre ginalang taon niya ang response ng tao. May purpose ang Ginoo nga nag-abot ang mga problema sa tao, no? Nag-abot ang problema sa kalibutan. But through this, makapaminsar kita na ang Diyos tama gid niya ka gamhanan. No? Sa Genesis ginapresentira kung paano ginhimo sang Diyos ang tanan, no? Okay. Kag ikaduha na ang Diyos gina-sustain niya. Pinagi sa yung pulong, ginhambal niya lang ang pulong, nag-work out na tanan. Amo na hambal sa John chapter 1 verse 4 na wala sa mga butang na natuga diri sa kalibutan kundi hindi pinagi sa pulong sa Diyos. Okay. Kag gina-sustain niya, no? Imagine kung tanawon mo ang nadiskubre ang subong na planeta, sila nakabilog ang planeta natong subong. Kaya ito, Siyam. No. Pero kung tanawon mo, nga ang planeta o ang Earth, nagalutaw mo lang siya sa solar system.
Hambal ang science na may power na nag-continuous, no? Para ano na siya, para ma-maintain. Pero sa Ginoo ginhambal niya lang ang pulong, nagwa ang heavenly bodies na nag-retain sila dira, na maintain. Okay. So ang earth amuman. So dira natin makita ang ginatawag na sustaining powers ang Ginoo. And even sa redemption, makita man nato na paano ginadihon sang Dios ang kaluwasan sang tawo. Ang pulong sang Dios nagapabili na naga-workout sa aton, no? Ang mga milagro na ginahimo sang Dios sa Book of Acts, sa panahon pa sa Old Testament, si Joshua nag-request siya sa Ginoo sang ara sila sa gera. Bangod kay hapon na, madulom, hambal siya na magpabilin ang adlaw, magpabilin ang bulan. No? So, di lang makatingala, no? Kung makatukita science na ang Earth hindi siya pwede mag-untap. And yet, kung tanaw naton, pamisaro naton, ano ang naguntap? Ang Earth o ang Sun? Sa pagtiyog, no? So, dira makita natin kung ano kagamanan sang Diyos naton. Even sa panahon ni Moses, kang gintuga niyang dagat, daw imposible, no? Na matunga mo ang dagat. Pero bangod sa gahom sang Diyos, matunga niya ang dagat. So even until now, may mga purpose ang Ginoo nga, may katabo sa ato na daw hindi naton na-explain. And beyond that, ara ang gahom sang Dios nagapanghikot sa mga katawhan. Okay. Next makatog kita sa omnipresence ang Ginoo. The word omnipresent, He is present everywhere at all times. The omnipresence of God gives us the courage to continue and to do everything for His glory. Okay. So, buot silingon na God is everywhere. Ara siya sa akon, ara man siya sa imo. Kag bisan diin, ara siya, no? Amo nagambal gani si Kristo sa iyang mga alagad, nambal siya na 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. Habang si Kristo, na I and the Father will dwell in you. And yet, ang Diyos ato sa langit, nagapungko sa iyang trono. No? Kamo na kung ang Diyos omnipresent, daw makahuluya bala kung maghimo kita sang sala, no? Ambal si Pablo kasta may ginataguan kita ng mga sala, no? Pero sa atubagan gali sang Dios, malantad siya, no? Makita siya, hindi kita katago, no? Ambal si David, sa diin man ako matago, no? Bisan din siya magkanto-adto man ang Dios. Okay. Next is the omniscient of God. The word omniscient is that God knows everything. Nabalans ang Diyos ang tanan. Way pa matabo, nabalanas ang Diyos, no? Amo na dira nagasulod ang ginatawag na prophecy, no? Mga lagay sang Dios nagaprophesy,
ang pundasyon sang Biblia amo ang pulong sang Dios, ang mga prophets kay mga apostol, because ahead of that ginahambal sang Dios kung ano ang matabo. Ang nagakatabo sa aton sa una pa ni siya ginpapisay, subong lang amat-amat ka fulfill. No. Hambal sa Revelation, maabot ang tinion na wala sang makabakal, wala sang makatravel, bangod kay may controlling power na masulod. Kagamo niya ang ginatawag na the mark of the beast or the 666. Okay. So, his knowledge of everything is so vast, infinite. No? Pwede siya makahambal kung ano ang matabo sa dason o sa malabot in the future. Hambal si Jeremiah, my plan for you is not to harm you, but to give you a hope and a good future. Okay. So through this, bangod kay ang Diyos nakabalusang tanan, pwede kita ka pangayo sa iya sang atong direksyon. No? Kung hindi ka kabalo, kung hindi ka makadto, may problema ikaw, pwede ka kapalapit sa Ginoo, kag pwede ka maka-present kung ano ang sitwasyon mo. So God knows our present, past, and future. Okay. So amo na ang Diyos nato na amo na ang naturalisa sang Diyos natong ginasamba kag ginadayaw. Next makato kita sa the wisdom of God. Wisdom is the right application of knowledge. Okay. May kaibahan ang wisdom kaysa knowledge. Probably may knowledge ka about God, may nabalaan ka na theory about sa God, nagtuon ka sa theology about God, yet, pag abot sa wisdom, nabudlaya ka mag-apply. So, knowledge without wisdom is not, hindi ka makahambal na nabalaan mo ng tanan, no? May ara pamangkot na ano ang manami, ang may kaalam na wala sang experience o ang experience lang na wala kaalam. Daw budlay i-reconcile, no? Pero sa wisdom, both sila ara, no? May kaalam, may experience, nag-connect sila na duha, no? So ang Ginoo, puno siya sang kaalam. Kabalo siya kung paano siya i-apply. Sometimes, kung makomprehend nato, magpaminsar bala kita, no? May ara sang namangkot to sa ako, nambal siya, nga asang ginhimo sang Diyos ang kalibutan, napalangga man niya ang tao, nga agin tugutan pa man niya ang demonyo, magsulod. No? Ano sa inyong panghuna-huna, nga gintugutan pa man sang Diyos ang demonyo. Wala niya ginkuha. Ano gid man ang nagapaproblema sa kalibutan, ang demonyo o ang tao? No, daw budlay sa i-reconcile, no? Pero besides of that, may tinutuyo ang Diyos nga ara, no? May mga evil spirit na subong ya, nakakulong din siya, nagapos siya, no? Ang book of Jude nagahisgot about sa mga
espiritu na adto sa Tartaros, nagapo sila. Pero nga si Satanas, wala ging gapo sa Dios, kaga wala ging butang to sa dalom sang Hades. No. Si Satanas subong naga-enjoy pa man. Pareha sa aton. So kung paminsaro naton, may kaalam ang Diyos na daw budlay naton hangpon bala, no? Amo naghambal si James, kung nakulangan ka sang kaalam, pili ka kapangayo sa Diyos. So meaning to say, ang kaalam is available sa Ginoo. No? Ang wisdom available sa Ginoo. Pili kita kapangayo ng kaalam sa Diyos. Okay. Naman si James, kung nakulangan ka mo sang kaalam, pili ka mo nga pangayo sa Diyos. Sa atong pagkabuhi din sa kalibutan, damo kita mga lapses, damo kita mga shortcoming, na kung wala ang Diyos, mabudlayan gid kita. No? So isa sa mga pamaagi, hambal sa Colossian, na ang kaalam sang Diyos, amo si Kristo Jesus. No? I think Colossians 1 verse 6 or 10. Kung gusto mo sang kaalam, ang pulong sang Diyos naghatag sang kaalam sa aton, which is the Word of God is represented by Jesus Christ. Excuse me. Okay. So, madiretso kita sa atong lesson 2. Dinaanin kita makomment, no? Later on na lang kita makomment para medyo mag-move kita. Mag-fast forward kita, no? May ara mo mga notes da, no? Anuhan nyo lang, basahon nyo na lang, no? Para hindi ka mo maano sa, no? Okay, lesson 2, God, His moral characteristic and works. So, makato kita sa His moral characteristic and works. Okay, so number 1 is the holiness of God. The moral characteristic of God is that He is holy. Ang botsilingon sang holy o holiness is that He is perfect. No. The perfection of who He is. Botsilingon na wala sang kulang dira sa Ginoo, ang iyang knowledge, ang iyang paghigugma, everything. Oh. Pwede ba natin i-connect ni sa ginatawag na holiness, no? As a whole. No. Kabilugan. Pero ang holiness diri na nabutang siya sa ginatawag na balaan, pagkabalaan, no? Okay. Ang holiness ang Ginoo naga-present sa gugma sang Dios sa maayo, no? Sa maayo ng mga butang. And how He hates evil. So ang pagkabalaan sang Dios, nagakonek siya sa mga maayo na butang, sa perfect, sa good. No, hambal si Pablo sa Romans 12, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable, and do not conform any longer to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is good, what is pleasant, and what is the perfect will of God. Okay. So because of the holiness of God, He is perfect. Perfecto siya, no? And then the holiness of God, nag-kunos man siya sa separation between good and evil. Sa una sang ang tao, wala pa siya na
takdan sang sala ni Satanas, they have fellowship, no? Face to face, makatubang sila kag si Adan kag si Eva. Pero sa diha na nakasala si Adan kag si Eva, nagabot ang sala amo na may ginatawag nga separation. Okay. So, holiness connotes about separation from evil. Another is righteousness. Ang righteousness nagakonek ni siya sa command sang Ginoo, sa ginahambal sang Ginoo. Sa Old Testament, may mga lahi na gina-present ang Diyos. Pero sa New Testament, command ang ginahambal ni Kristo, no? Sabi si Kristo, if you love me, you will obey my commandments. Okay. So, sa 2 Corinthians chapter 6, 17 to 18, nag-challenge si Pablo sa mga taga-Korinto to separate themselves sa world principle, no? But actually, ang context ini na ginapa-separate ang mga Corinthian people kay ang ginasamba nila ang mga Diyos-Dusan, no? Hindi sila nagasamba sa Diyos. So, gina-challenge ni Pablo ang mga taga-Korinto na mag-separate sila sa paagi sang mga taga-Korinto, no? Kag kuhaw nila ang prinsipyo sang Diyos sa pagsamba na tutuon. Okay. Kaya ang challenge ni Pablo sa mga taga-Korinto is to separate themselves. Next is ikaduha na moral character sang Ginoo is the love of God, no? Ang paghigugma sang Dios. About John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay. Sa Old Testament, grabe ang paghigugma sang Dios, no? Kaya mga katawhan. Do kung tanawon mo bangod sa pagkabalaan sang Dios, daw unapproachable siya. Kumpara sa New Testament, ang grasya sang Dios, ang pagpalangga sang Dios na materialize bangod kay nakita, no? Amo na hambal si Kristo sa John 3:16, John 3, ano? Sa John chapter 1, verse 14, 1:14, na hambal sa 1:14, and the word manifest in the flesh and dwells among us. So, ang pulong naging tao kag nag-upod sa aton. So, sa New Testament, tama kadako sang pag-manifest ang paghigugma sang Dios sa aton. No? Amo na nasa New Testament, ang kaluwasan hindi na gimbase sa law, kundi gimbase na sa grasya, no? Grasya. Ambal sa Ephesians chapter 2 verse 8, wala kita naluwas pinagi sa atong maayong binuhatan, kundi naluwas kita bangod sa grasya sa Diyos. Okay. So, but sa Old Testament, ara ang paghigugma sang Dios sa aton, sa mga katawhan niya, no? Sang nakasala, padayon nagapakasalang tao during sa time ni Noah, bal siya na hindi pwede nang iyang espiritu magapabilin sa tao. So naka-decide siya na ubuso na lang ang tao. Nagano siya sang deluge. Kaya lang nakita niya si Noah, no? Na si Noah nagasunod sa iya, and because palanggaan niya ang tao,
gin-preserve niya si Noah. So, hindi na natin makita na ang gugmasang Diyos aragid, no? Okay, kag bisan pagani sa mga creation niya, no? Nagpili siya sa mga sapat, nag-preserve niya, gipabutang niya to sa arka, sa ark. Gin-preserve niya pati ang mga hayop. Po dito upod si Noah kag ang iyang pamilya. Okay. The love of God. Some ways how God shows His love. Okay. Una, ang ginatawag na His goodness. Ang iyang pagkamaayo. Di ba, masami, sige kita hambal na God is good, no? God is good all the time. Amo na bisan damong makasala diri sa kalibutan, sa gihapon, hambal si Kristo na nagapa sanag siya sang adlaw sa mga believer kag sa mga unbeliever. Nagahatag man siya sang hangin sa mga believer kag sa mga unbeliever. So, God is good. Okay, and then His mercy, no? Ang iyang kaluoy. Kinakaluyan niya ang mga tao na nagapalapit sa iya. During sa time ni Jonah sa Nineveh, hambal Ginoo kay Jonah na wali ito ang mga taga Nineveh na 40 days from now pag destroy niya ang Nineveh, no? Pero ang reaction sa mga Ninevites naging positive. So nag-fast sila, pati ang mga kasapatan nila naging fast nila. So natandog ang tagipusoon sang Dios. Kag wala niya naging dayon ang iyang pagguba, pag-destroy sa Nineveh. So, dira nagasulod ang kaluoy sang Dios sa aton. Okay, and His patience, ang iyang pagkamapinasinsyahon. Ambal gani sa kanta na the Lord is slow to anger. Kita ya, dasig kita maakig. Pero ang Diyos, hindi siya basta-basta dali maakig, no? Pero pag naakig man siya, grabe man siya kumakig, no? Okay, and then His faithfulness. Ang pagka-faithful niya. Nagiging matutom niya. Another is His salvation to humankind. Ang ginapakita niya na kaluwasan sa mga katauhan. So, the love of God, okay. So His moral characteristic is His holiness and His love. And then, madiretso kita sa God's work of God's work of creation. Paano siya nagahimo sang pag-create ng tanan na diri sa kalibutan. No? His sovereign rules. Tubot silingon na ang Diyos, wala sang pwede magbuot sa iya. God is sovereign. Sa prayer, kung nag-pray kita, pwede kita ka-suggest. Pero bangod sa sovereign will sang Ginoo, daw mahambal kita na daw hindi ko gipamatian sang Dios, no. Bangod kay ara siya sang sovereign will. But sometimes ang pangamuyo naton ginagrant man sang Dios, no.
Hambal si Pablo si Cristo sa John 15 verse 7 to 8. And this is the sign that you are my disciple, that whatsoever you ask in my name, it shall be given unto you. Pero bangod kay ang Dios sovereign, amo na hindi tanan na atong ginapangamuyo masabat ang Dios, kundi ang gusto niya ang matuman. Okay. So his sovereign rules. His sovereign rules connect with the preservation of the universe. Hello? Sabi ko may nag-react. So gina-preserve sang Diyos ang universe. Amo na mayara kita sang isa ka adlaw, isa ka semana, isa ka bulan, isa ka tuig, no? Nag-rotate siya. Kompleto ang rotation sang Earth. Hindi siya nag-stopid. Okay. Letter B sa ginatawag na providence. What is the purpose of providence? Nga ang Diyos nag-supply sa atong mga panginahanglanon. Because God concern and care for His people. Okay, ikaw, ako, concern siya. No? Ambal si Kristo na kung ang isparo, kung may ara sang mamatay, balaan niya. Di ba may kanta, no? Na ang Diyos nag-care sa isparo. Kaya kung may mapatay na isparo, balaan niya. So how much more kita, no? How much more kita na pabayaan sa Diyos. Because man is the crown of God's creation. Kita ang pinaka-highest created being na ginhimo sa Diyos. Because only man created in the image of God. So amo na ka-importante kita sa Ginoo. God's concern and care for His people. Another is for the moral and mental development. Okay. So ang providence ng Diyos, gina-extend niya hanggang magtubo kita spiritual and physical, physical and spiritual, no? Ma-develop ang atong pagkatao o as a man. Okay. Hambal si Pablo sa Galatians chapter 6 1 to 4 na unless we become a child, we are not, hindi kita makabaton sa kumpleto na pagpakmaayos ang Diyos, no? Kung kita mag-remain kita na child, hindi pa kita masaligan, no? So, because of divine providence, ginatugutan kita sa Diyos na mag-amat-amat, mag-mature. So, hindi kita ginadali-dali sa Diyos. Ginahimuan niya sang paagi, no? Bisan ini na pandemic, may parte niya sang providence ang Diyos para spiritually mag-mature man ang tao. Ang pandemic niya may dala na negative, pero may dala na positive para sa Ginoo. So, depende lang sa response sa kada isa sa aton.
Ambal gani sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Okay. Elements of providence. Ano ang mga elemento sang providence? Number one is preservation. Gina-preserve ng Diyos. Ang mga Christian, ang iyang iglesia, gina-preserve sa Diyos para sa iyang pagbalik. Ang mga creation man niya, gina-preserve man sa Diyos for the benefits of the people. Parehas balas ang kahoy, o parehas ang tubig, ang dagat, may mga isda ang dagat, kay kinahanglan sang tao, no? Before ging create sang Diyos ang tao, nauna na ang provision niya. Nakahimo na siya sa mga isda, nakahimo na siya sa mga sapat, nakahimo na siya sa mga tanom para sa consumption sang tao. Okay. Number two is elements of providence. Number two is concurrence. Okay. The word concurrence is agreement and cooperation, no? May mga connection ang kada isa. Ang adlaw, ang bulan, may connection siya. Ang gravity, no? Sa ato niya may ara kita gravity na maka-perceive siya na kita tindog, no? Ginatawag na siya na inertia. Amo na ako may problema ang tao sa health, may problema siya sa balanse, hindi siya katindog, nag-lain ang balanse niya, no? Ang may sakit na vertigo, amo na, wala siya balanse, no? Pero ang kalibutan, may ara siyang ginatawag na balanse, no? Ginatawag na siya na ecosystem. Okay, ecosystem para mag-produce ang positive wellness ang environment natin. Number three is na element of providence is the government. Buti lang sa government, may ara sa nagadumala, no? Sang theocratic pa ang pagdumala sang Diyos, siya ang nagapadala sa mga prophet. Pero sang nagsulod na ginatawag na king, monarchy, bala nga mga Israelite gusto mo man namong magkabuhi na may ara kami sang king. So gintagaan sila sang king. Kag may ara sa mga command, may mga layi, no? Para ma-preserve, no? Government, the rule of God to accomplish His purpose. Sa Romans 13, gina-acknowledge ni Pablo ang gobyerno na amo ang nagahatag sang peace in order sa katawhan. So command kita na mag-submit sa government. However, depende sa will ni Lord, no? Kaya atong submission sa government nagadepende sa kabubuton sa Diyos. Ano ang kabubuton sa Diyos? Okay. The effect of providence is number one, prosperity of the righteous. Ang epekto sa providence sa aton sa Diyos, prosperity of the righteous. Okay. Ako na pati ko, may ara sa mga pagtudlo na ang mga Kristohanon kuno hindi naging magmangaranon. Kay gintawag kita sang Diyos sa pag-antos. Ambal sa passage na if you want to become my disciple, take up your cross and follow me. No. So
So amo na ang mga Kristiyano daw hindi na sila magmangaranon. Pero hambal man ang Diyos sa John chapter 10 verse 10, I came that you may have life and life abundantly. So nagadepende sa aton, no? Nagadepende sa relasyon natin sa Ginoo. So amo na ginatagaan man kita sa government ng Diyos para magsubmitar kita, no? Kaya kagang pulong mismo sa Diyos, siya ang magagayad sa aton paano naton na malabot ni ginatawag na prosperity. Number 2, ethics of providence, giving others time to know God. Okay. Isa pa ka-epekto sa providence, ginatagaan niya sang time ang iban na makilala ang Diyos. Precious. So, makato kita sa comments and reaction. Anong time na? 7:55 pa lang, no? Mga ano lang, 1 to 2 minutes lang ang reaction, ha, para makadirecit ka dayon. Regarding sa atong gintunaan subong, no? Ano ang reaction nyo? May pamangkot ka mo? Okay. May question? Mga 10 minutes lang atong reaction, ha? 10 minutes lang. Hello? Sabi ko to sa nagligad, samtang nag-lecture ako, pwede ka mo magsulat sang pwede nyo i-question, no? Para hindi nyo bala makalimtan kung anong question nyo. Okay. Kung wala ka mo sang naintindihan, medyo hindi nyo na-miss nyo, hindi naintindihan, isulat nyo lang ang i-question nyo, no? Para pag-abot sa discussion natin, may discuss natin sa liwat. Okay. May question ka mo about sa omnipotence and omniscient at omnipresence ng Diyos? Ara? About sa natural attributes ng Ginoo? Why? May ara mariak? Natural attributes of the Lord and then the wisdom of God. Yan ang una mariak. O ako na lang matawag. Ha? Ako na lang matawag sa mariak.
Sino ang volunteer? 2 minutes lang. Hanggang 2 minutes lang ang reaction natin. Para hindi na mabuhay. Oh, matawag na lang ko sa kwan. Na volunteer. Okay, si Brad Noel. Kitaon kita ko Ano ang dapat. May gabi sa tara. Daw kitaon kita ko dapat. Ako ginakita. Sige, di bale. ikaw ang gwapo mo. Dito sa tatlo ka natural attributes ng Diyos, sa omnipotent. Actually, sa attributes sang pastor, ang attributes sa bisang Ginoo, solve na ako tanan, no? So, gitunaan ko balaan mga attributes ni Lord. That's why nga hindi mo siya matungkad, patom siya. Tama ka kung mag-comment ako or ano na malayo guro ako nga explain bangod nga sila nga sa word of God, sila nga sa Isaiah 55, sila nga my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Okay. Dila pa lang nagapakita nga ang Ginoo ginaya nagsiling. Si set the Lord sa puntay nakabutang. So pero dito ako makadtubla sa wisdom of God. Kay sa panahon subong no, ang gusto ko nga maintindihan actually yes, gusto ko man maintindihan but at the same time gusto ko ma-share nga ang wisdom of God sometimes daw kalayo bilang kita bisan sa mga pastor may daw kalayo balalabuton because ginapakilala naton ang Ginoo nga sa attributes sa pangalan layo-layo na. So para sa ako no, hindi niya sa pamangkot kundi it's more on sharing how I adapt ang ginatawag nga wisdom of God. So siling gani diri no ang wisdom of God kuno sa ako lang niya nga research kay siling mo sa last week no ma-research kami about the wisdom of God. So in my own understanding God's wisdom siling sa iban ko nga research no according to the understanding from the Bible is the blessing from God to help us apply knowledge. Meaning God wants us to know His wisdom so that we can apply it and have the great ability to handle life instead of being ridiculed. So ang bot ko silingon nga sometimes sabi silingon to malayo no, malayo siya. Do matyagan tabla do, Lord ikaw lang na makobra kami hindi cobra. So ang nakita ko para malabot kita sang Ginoo is ginichindi ko sa ako na niya this is not for doctrine or for as a basis of doctrine. Pero ginichindi ko ang wisdom sang Ginoo ginpaagi una no sa ako nang padayon nga pag-research for my 50 years in Christianity. Ginpakita niya na sa akon sa ginatawag bala nga God's divine order. Anong ba siling nga God's divine order? Ang mga pagpasunod sang Ginoo kung paano niya gi-create halin sa kalibutan, halin sa humanity, hasta ginbutang niya ng God's divine order sa pamilya, sa mag-asawa, sa health naton, sa aton nga ministry, no? Sa aton nga gobyerno, sa aton tanan-tanan nga all areas of our life. So pud kisilingon, I am sharing this right now nga nakita ko nga although tama ka taas maminsan ang Ginoo pero ginapahapos gusto niya gid naton malabot siya nga mahapos kun intindihon naton ang iya nga pulong or ang iya nga kaalam into this kind of thinking into this kind of nga ginapaintindi niya sa aton nga kung gusto mo malabot ang akon nga wisdom siyempre una sa word niya sa Bible. But kung paano maintindihan ang wisdom niya from the Bible para may apply natin sa life natin because ang wisdom kuno is applied knowledge, hindi siya theory. So butsilingon kung may kaalam ka kag gin-apply mo thus becomes a wisdom. So bottom line is that ang goal gid nga ma-share ko man ni kag ang goal man guro sang Ginoo no. Ako na nga opinion nga gusto niya nga para maging epektibo kita sa pagpalawig sa atong proseso sa kabuhi naton is to understand that the word of God, His wisdom is ginpaagi niya sa iya nga divine order unas, ikaduwa through laws and principles of life.
So, paano nang ginatawag nga laws and principles siling gani ni Jesus kaysa una may nagkadto sa iya no. Siling niya Lord, nag-ano man kami sa ngalan mo, nagmilagro man kami sa ngalan mo, nag-usal man kami sa ngalan mo. Pero siling niya, halin ka mo sa tubangan ko, hindi ko kamo kilala. Ang kilala ko lang as ang mga tawo nga naga-obey sa mga layi sang Ginoo. So, anong ginoo silingon? Ang layi abi madalom na panumdum mo, pero hapos la tani na intindiyon nga ang layi. It's not a layi nga mambala nga. Actually, ang Ten Commandments isa na. Pero gini-revise na ni Lord Jesus. Pero ang ginanamin natin bala nga layi nga sometimes, ang mga layi bala nga tama hapos dan nga kung ano ang aton nga ginatubang, nagakasimplang kita because we violate the rules and the regulations sa every areas of walks in life. Anong ginanamin ko? For example, no, ang wisdom ni Japo na part isang because ang wisdom abi pagkaintindi ko ang the wisdom of God is his ultimate will. Plano ginasang ang iya nga kagustuhan ginabugayan ng wisdom sa aton because amo na ang primarily nga kung pugaon mo ang Ginoo, amo na intention niya nga mangin amo nang iya nga pagbuot gid. So pag inusar mo ang wisdom, automatically you are using the will of God. You are in line in the will of God. So ari na my bottom line is that nga siling niya gani no nga ang source dito na is ang una is ang divine order niya. Dapat i-check naton ang pulos ang Ginoo nga divine order niya. Pag was nga gin-violate mo na ang tong habalog ina nga every time nga gin-violate mo ang mga pasunod sang Ginoo is nagabudlay ang pangabuhi. For example sa pag-asawahay. Kung may gin-violar ka, halimbawa nangaliwa ka, then you will suffer consequences. Pagambal naman sa mga kabataan, pag may gin-violate ka man sa kabataan mo, you will suffer consequences. The same man sa aton health. Ginabalan kita nga actually natural ang Ginoo magpadalagan sa iya nga wisdom nga naton, hindi gani supernatural. Mga balb lang sa aton lang nga health no. Gusto ta milagro, ano pa na malayo kita masyado sa iya kay gusto ta kung kay adon naton ang health naton milagro ang matabo. Instead of mahambal lang Ginoo nga you are what you eat. Simple lang po siningon. Kung hindi ka magalong kung ano magkaon mo, manginamo ka man sina. So actually dual no, I would like to share to sa akon man nga gusto ko maintindihan but at the same time amo ko na ginaintindi ang wisdom nga ginplastar ka Ginoo kanaton. Pero bago ko magitapos, i-share ko lang kung ano ang kay gusto ko siling kada tapos ko share siling ko gusto ko kung naghambal ako may ginatumod ako kag isa lang ang ginatumod ko. Ang ginatumod ko ang pulong lang man sa Ginoo. Hindi ako pwede maghambal nga hindi magabase sa pulong sang Ginoo. Siling yan sila diri sa Proverbs chapter 9 verse 10. Siling niya the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Mas manami siya bibasahon sa Proverbs chapter 9 magyapon verse 10 pero amplified version sila niya. The reverent and the worshipful fear of the Lord is the beginning, the chief, the choice part of the wisdom and knowledge of the Holy One is insight and understanding. Sa pagid sana lang. Siling niya diri sa sa Proverbs chapter 4 verse 6 sa 6 and 9 doon 7 no. Sila do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this: get wisdom. Through it cost all though it cost all of you, get understanding. Ang pinakanalamian ko pagig nga diri Proverbs chapter 7 sila niya in the beginning wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Ano ang pagka-intindi ko diri siling niya? Importante nga nato na ba wisdom Kay siling niya, wisdom, hindi niya siniguay niya ginambala. Love is the principal thing, but wisdom. But singon una, first priority, why niya pagani ginambalang mga kung ano pa da nga mga attributes ng iba no. Pero ang mismo ang Ginoo nagapati nga wisdom
is the principal thing. And therefore, kung ano man ang atong ginasumala sa get wisdom, kaya ang wisdom is just ano ganito tawag nga para kanakon scripture away para sa kanaton para intindihan lang siya. So that's it, Pastor. Ay may iba pa mag-comment. So mayong gabi lang sa tanan. That is my sharing. Ano ko na sa inyo ang wisdom because we are now in the last days. Ang challenge dito sa Revelation chapter 13 about sa mark of the beast, we need wisdom. No? Pertaining sa atong kaluwasan. No? So, sakto tong hambal mo, Brad, na wisdom is a must. Kagang wisdom nagahalin din sa pulong sa Diyos. Okay. So, Amen. Last na lang, isa na lang, ma-proceed kita sa reason ta, may ara pa. Isa na lang. May ara pa, Mariat? Bye. Sa mga babae man, mga girl, So, Pas. About bala sa wisdom pasaw, makot na ko kung how does God operates in wisdom, galit. okay, of course, nag-operate siya, pinagi sa pulong, no? Gina-release niya ang word niya. So, nagadepende sa aton, paano naton maintindihan, no? Oh, so kadepende nagalipas kung how close are you kay Lord Yeah. para So, ma-discern that's mo kung ang iyag na wisdom. Kay, without the word, there's nothing wisdom. So, para makakuha ka sang godly wisdom, you need the word. Oh, so kung sa from the word, it's Connected man na siya sa Holy Spirit. Because the Holy Spirit inspired the word para maintindihan natin. So, okay lang, nakuha mo? So kung Pas. So kung halin sa kalibutan, it's just a knowledge. Yeah. Thank you, Pas. Okay. Amo lang to? Okay na? Okay, Pastor? ma-proceed kita. May ara pa? Oh, Pastor. Yeah, isa pa. Tabo si Sir Susan. I just want to add on to what kasi ang importance gid man to pas you really have to ultimately base it on the word of God. And especially may kwan ini sa for instance mga counseling problems in counseling taman ka ining even Christians depend on, of course, ining may kwan gin man ang effective gin man ang even ang secular counseling because so many books have been written on it, pero ang dapat ang kwan it has to be founded on the spiritual foundations. Nga gina-work out sang ang roots of the problem has to be seen through the spiritual roots of the problem based on the word of God. Oo. And that's why importante to pass ang teaching the word of God nga ginakuha. That's why amo nang ako nga kuan ko kisa ining I really have to because I believe ang akon nga training is also that of a teacher bla. And sometimes I also teach. Ang ako nga approach to a certain subject is really ihimayon mo gid ang word of God, and that's why I keep on asking questions nga ginakuan kung kisa kung may lecture I have to go back and really go back to the source and then find out kung ano gid ang gina-means na nga is it in line with the word of God. That's why ining kung kisa ining because as a teacher amo na ginakuan sa amon sa amon nga as a teacher may double accountability kita. We have to make sure
that we learn the truth. We have to teach the truth, and we have to make sure that we are teaching the truth based on the Word of God. So accountable kita sina. And at the same time, we have to communicate the truth to the persons, to the people who we are teaching to. So doble ang accountability ng teacher. That's why it's really important to get to the root of the problem and, go to the truth. And then that's why ginahimay ang Word of God, go back to the Word of God, go back to the Word of God. Because that is where the believer has to base his authority on the Word of God. And that's what is spoken into the problem. And that's how the enemy is defeated, because the Word of God will work to stop for instance, the wiles of the devil, the works of the devil. It's that's where the believer gets his power. It's not spiritual arrogance, acquiring spiritual authority. It's not spiritual arrogance, because you base your authority on the Word of God. If you're operating out of arrogance, then you're defeating the purpose, because God will not even answer your prayer if you're operating out of arrogance. You have to base it on what has been revealed to you based on the Word of God. That's what you speak forth in the situation. That's why it's important to go back to really the Word of God. Examine what the Word of God says in every situation. Mula na pasa ako ni ano. Yeah. Okay, thank you, good. Okay. So, ang ginhatag naman sa aton ang mga word. So, depende lang na sa imo. Amo na hambal niya kay Timothy, study, no? Study to show thyself approved unto God. A workman need not be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Okay, ma-proceed kita sa atong lesson. Lesson 3. Okay. Lesson 3 naton, the visible expression of the invisible God. Sa lain na pagtuon, ginatawag ni siya na Christology, no? The study about Christ. So, number 1 is the humanity of Christ. Ang pagkatao ng Diyos. The incarnation of Jesus Christ. So, ambal sa John 1, verse 14, ambal sa number 1, sa verse 1, in the beginning was the Word was God, the Word was God. And then sa 14, and the Word manifest in the flesh. Okay. So, para ang God the Son, which is Jesus Christ, na gina-represent pa niya ang tulong sa Diyos, maging tao siya, the Holy Spirit is the one who do the working, no? Para maging tao si Kristo. So, tanaw natin, ang mga nagsulat sa Gospel, primarily si Matthew, Matthew 1:1-7, gin-trace namin dira kung di naghalin ang lineage ni Kristo, no? Ang ginatawag ni siya sa ato na American, nga importante, no? Bangod kay ang kami sa Misaya, maghalin siya kay David. Halin sa prophecy kay Isaiah, the son of the woman. Okay, sa Genesis chapter 3 verse 15, ang ginatawag na proto-evangelism, and the son of the woman that crushed the head of the serpent. Okay, ang woman dere
nagapertain kay Mary, no? Na ginhalina ni Kristo ang nagtasok nagsita. So may ara ang humanity ni Christ, may ara sa gatawag na human ancestry development, no? From the line of David. Ang ni genealogy, no? The son of Abraham. Hambal si Pablo na the first Adam bangod kay Adan ang tanan na tawo nakasala, no? Ang sala na impute sa tanan na tawo. But the second Adam brings righteousness, no? I think ara na sa Romans chapter 6 siguro. No? So si Abraham, siya ang naging father of faith naton. Nga man naging father of faith si Abraham. Because kay sang gin-require sang Dios na open niya si Isaac, wala niya gindumili, no? Wala niya, hindi siya nagindi. That's why may claim kita na ihatag man isang father ang God the Son kaparehas man kay Abraham, no? Kaya si Abraham gitawag siya na father of faith. Okay. So, ang lineage ni Kristo naghalin kay Abraham. Naghalin kay Abraham. Ang pagtuo ni Abraham wala man base sa law. Ang pagtuo man ni Kristo wala man nabase sa law, no? Isang nagabot si Kristo, gin-tear down niya na ang veil na ginatawag. Okay. So, Jesus Christ is 100% God and 100% man. Okay, may ara siya human appearance, kag may ara siya limitation. Magutom siya, mauhaw siya, to the point na napatay siya, no? Okay, letter C, human name. May pangalan si Kristo, no? Sa tao. Jesus, son of David, son of Abraham, and son of man. So, gintagaan siya pangalan. Emmanuel, no? Doon sila sa Emmanuel, God is with us. Next is the deity of Christ. Number one is the divine rights. Okay. May ara siya rights na maging nasambahon, no? Amo na sang ginsamba siya, wala siya naghambal bala parehas ang anghel na hindi ako pagsambaha kay anghel ako. Si Peter sa nagwali siya pero Peter si John gusto siya sambahon pero hambal sila na hindi ako pagsambahon kay tao lamang siya. Pero si Jesus Christ wala siya naghindi na hindi siya pagsambahon. So the word deity, that the person na nag-represent, meaning halin siya sa Diyos. From God, deity, no? Comes from God. So, explain na ni Jesus Christ, kaya ang hambal, no? Sa John 3:16.
For God so loved the world that He gave. Okay. He gave His only begotten Son. So meaning, si Kristo, halin siya sa Diyos. Nagambal si Kristo na, before Abraham, I was. And I and the Father are one. So dira, ginapresent niya ang deity na, no? Amo na sa Old Testament, din istorya natin sa Manligan, na may ara siyang ginatawag na ang Diyos nagpakita. The pre-incarnate being ni Kristo nagpakita, no? Ang tawag na pahinos, no? God appear, or sa Greek word theophany, no? Nagpakita siya. So amo naghambal siya na before si Abraham siya na. Okay. So the divine right is worship, forgiving of sin, makapatawad siya sa sala. Amo nagreklamo ang mga Parisiyo kay hambal si Kristo gipatawad ng imong sala. Naghambal ang mga Parisiyo na ang Diyos lang ang makapatawad, no? Pero gina-prove niya na ang Son of Man nakapatawad siyang sala. Because during that time, gina-claim niya ang iyang pagka-deity, no? Pagka-Diyos. Okay, raising the dead. Pabanhaw siya sa mga patay. Makabuhi siya sa patay. Hambal siya kay Marta. Hambal siya, I am the resurrection of the dead. Hambal siya kay Marta, nagapati ka bala na si Lazaro pwede mabuhi? Hambal ang sabat ni Marta na oo, sa abot, pag nag-abot ang mga tiniyo na buhi ng mga patay, ang mga namatay, si Lazaro mabuhi. Pero hambal si Kristo na, no, I am the resurrection of the dead. No? O silingon na pwede niya banhawon si Lazaro. Ang pagiging mo yan, no? Ibanhaw niya si Lazaro. Another is right to judge, no? Na pwede siya ka-judge. Okay. Sa white throne judgment, si Kristo man ang ma-judge, no? With the Father. Sa opening sa Book of Works and Book of Life, si Jesus man ang judge dira. Okay. Number 2 is divine character. May ara siya sa ginatawag na moral attributes. He is He is spirit, He is love, no? He is omniscient, omnipotent, balaan niya. And then, natural attributes. Omnipotent, omnipresent, and omniscient. So sa mga passages ni Jesus Christ, nag-mention siya. Hambal siya sa Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and in earth has been given to me by the Father. Okay. So that is the deity of Christ. May ara siya divine rights, may ara siya divine character. Number 3, his claim to deity. Okay, hamba siya. I and the Father are one. John 10 verse 30. And then he claimed that he is the Son of God.
He claimed also that salvation through him, John chapter 10, verse 9. So ang kaluwasan, paagilangin sa iya. Aba siya, no one can come to my Father except by me. Siya ang dala, no? I am the way, the truth, and the light. Aba siya sa John 14, verse 6. Okay. Number 4, names that indicates deity. Son of God, Emmanuel, the Word of God, and Jesus Christ. The word Jesus Christ is anointed Savior. So siya ang ginpili na manluwag. Siya lang gin ang makaluwas, wala na ban. No? Siya ang appointed na magpalansang sa krus. Wala na sang iban. Siya ang na-qualify. Then, ginpili ang qualification. Dito mismo, halin sa langit, no? Amo na hambal na sa Justin. That he ginhatag, no? Okay. Nakadto kita sa the union of deity and humanity of Christ. The doctrine of incarnation. Jesus became flesh. Sa John 1, verse 14, no? God's model for humanity. So si Kristo ang naging modelo sa mga tao, no? Ang sa Romans 8:29 that Jesus is the eldest brother and we will call also as the brother of Christ. And we will become like Jesus. So kung may ara ko, andong ka rin sa aton, na rin sa aton maging kamay ni Kristo. Okay. So kung si Kristo na pwede niya ang kaaway o si Satanas, pwede mo nato na pwede si Satanas. Pwede natin siya makuman, pwede natin siya ma-overcome. Why? Because Jesus is in us. Pag gigamit natin ang pangalan ni Kristo Jesus, may power, no? Ginagawa siya. Ambal sa Acts chapter 4, verse 12, there is no name above in heaven that the people may be saved, but in the name of Jesus. But in the name of Jesus, every knee shall bow and can confess that He is God. Okay. Makababa sa the works of Christ. Number 1 is death. Okay. Payment and atonement for sin. Romans 6:23, no? The wages of sin is death, but the grace of God is eternal life through Christ Jesus. Number 2 is ang iyang pagkabanhaw. So kung isa sa mga deception o lie sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo na si Kristo walang banhaw. No. Amo na hambal ni Kristo na after 3 days mabanhaw siya. Ang ginlubong siya, ginpagwardyan ang iyang lulubngan
yung pagdating sa sundalo. Ang problema sa sundalo, no? Yung tamo na naghilog na lang sila. Pero actually, ang hari sa una, pwede niya pati yung mga sundalo. Kaya ang lungo ni ang ginlungan kay Kristo gimbutangan sang silyo, no? So isa deception na naghatag sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo na si Kristo wala na banhaw, no? Pero ang mga apostol sa matuod sila na nabanhaw si Kristo. Amo na sa patay bangod kay nabanhaw si Kristo. Willing sila magsunod hanggang mapatay bangod kay nagtuo sila kay Kristo. Okay. So the importance of resurrection. Number 1, confidence in Christ. Okay, na may confident kita na mga ginhamba ni Kristo, ang mga promisa ni Kristo matuman. Bangod kay tuod ang natabo sa iyang banhaw siya, no? Number 2, confirms Christ deity, no? Okay, sa Romans 1:4. Bangod kay nabanhaw si Kristo, gusto mo siyang pagka-Diyos, tuod niya confirm. Amo na si Thomas, wala siya nagpati, no? Hambal si hindi ko natuo sa imo, na ito si Kristo. Pero hambal si Kristo na kanto diri, ibutang ang imong tudlo sa ato pilas kay Arya. Kamo to na nag-conclude ni Tomas, hambal siya na my Lord and the God. Kamo na ang statement ni Thomas. Okay. So the importance of resurrection, number 1, confidence in Christ. Number 2, confirms Christ's deity. And number 3, will the raise. So kung si Kristo banhaw, kita di magmabanaw. Ang atong pagtuo, way pulos. Kung si Kristo wala banhaw. Okay, amo na hambal sa Romans 8, verse 1. Ambal si Pablo na kung ang Espiritu na nagbanhaw Kristo araman sa inyo, the same mabanhaw man kamo. Okay. We will raise also with Christ. Amo na ng Holy Spirit para sa atin. Para ma-fulfill ang promise ng Diyos sa atin. Okay. Madiretso na lang kita sa list 4. Kung may question mo, sa dato na lang, no? Sa dato na lang. Kung isulat nyo lang ang question mo. Okay, makatulog siya sa lesson 4. The Holy Spirit, a wise administrator. Okay. Letter A is deity, no? Well, sa Holy Spirit, kabalo kita ng Holy Spirit, parte siya sa personality ng Diyos, no? Para siya. Kaya na-confirm siya ni Peter sa Book of Acts, chapter 5, verse 4. Si Peter, wala siya nakasala sa tao kung nakasala siya sa Diyos. Letter B is divine nature. Is omnipresent. He is also all-knowing, omniscient, no? He is all-powerful. Sang din
create ni Lord ang kalibutan at tuman Holy Spirit. No? Genesis chapter 1, verse 2, and the Spirit of God is hovering above the water. So meaning, na sa Old Testament pa lang, ang Holy Spirit na present na siya. Though hindi siya masyado klaro, no? So ang Holy Spirit naging clear ang personality niya diri sa New Testament. Bangod kay naging clear siya ni Jesus Christ, no? Ambal siya, hindi pwede na hindi siya magkadto sa langit kaya hindi niya may padala. Ambal siya, makadto siya sa langit, and I will send you another person, no? Another comforter, helper, which is the Holy Spirit. Okay. Let us see his title. Ano ang title sa Holy Spirit? Counselor. No. John 14 verse 26, siya ang naga-counsel siya. No? Hello, Nagatudlo Pas, siya. sorry, Pas. Pas, excuse me, Pas. Wala na kita slide, Yes. Pas. Ito, wala nga slide, Pas. Wala rin ko hindi. Sorry, Ah, Pas. Excuse me. Yes. Siya, Jonah ni Pas. Bali may slides kami Pas na send sa imo sa lesson 4 mo na. Nara kami na-send sa base na budlayan ang sudan dito mag-follow sa imo bala. May na-send kami Pas. Pero by the wala way, kasi Pas Pas, ang imo bala Pas nga audio, nagadula-dula siya. Nagaano siya bala Pas nang nagadaw-gaburot. So daw may times nga daw hindi na siya gawagid. Understandable lang imo nga tingog. Tungod guro sa signal bala Pas. Siguro. Oo. Oo. So, ano na lang. Okay. Ay, araman. Sige, Pas. Hello. Okay na? Yes, Pas. Okay, sige. Diretso ko lang. Okay. So his title is Counselor, Comforter, and Teacher. Gina-counsel kita, no? Gina-comfort kita. Romans 8:26, sometimes we don't know how to pray, but the Holy Spirit teach us how to pray. Letter D, the personality of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Though hindi siya makita, same with the Father, hindi sila makita. No? Si Jesus Christ lang makita, bangon kay siya ang image of the unseen God. So he displayed the nature and characteristic of a person. So silingon na ang Holy Spirit, makabatyag man siya, no? Ambal si Pablo, do not grieve the Holy Spirit, for the Spirit is the seal of your salvation.
So ang Holy Spirit pwede siya mag-grieve, no? Masakitan siya. Kag isa sa sala na pwede mag-imo sa tao ang ginatawag bala ni na blasphemy, no? Pwede mo blaspheme ang Holy Spirit. Ambal si Kristo na pwede mo mayaguta ang Son of God, pero hindi pwede yagutaon ang Holy Spirit. Kagamo ni siya ang sala na hindi mapatawad sa Ginoo, no? Blasphemy ng Holy Spirit. Okay. So, paano natin blaspheme ng Holy Spirit? Kung ang mga milagro ba, kung ang mga ginahimo sa Holy Spirit gina-address naton sa demonyo, no? Para ning mga milagro, speaking in tongues. So may mga grupo na amuna, no? Ang speaking in tongues kuno iya sa demonyo. Pero by doing that, by saying that, mag-blaspheme Holy Spirit. No? Pagka nag-grieve natin ng Holy Spirit, nag-depart siya. Sa Israel, anytime na ang Holy Spirit, ginbilaan sila, no? Panahon bala ni Eli, ang priest. May bata siya na ang pangalan Ikabod. But silungon, the glory of God has been departed from Israel. Okay. So, ang Holy Spirit na sa ila, nagbiya sa ila, amo na ang Israel na conquer sa kaaway. Sa time ni Saul, sang gimbiya siya sa Holy Spirit, another spirit ang nagsulod sa iya, amon to na naglain ang iyang batasan. Kagin habo niya si David sa spear. Kag kung nagasulod sa iya ang another spirit, evil spirit, ginatawag niya si David na ginapakanta niya si David para maghalin ang malayang spirit sa iya. Okay. So, we need to be aware na hindi naton kasakitan ng Holy Spirit, no? Kaya Holy Spirit siya ang silyo sa atong kaluwasan. We are now in the last days. We are in the time of the Holy Spirit. So, kung ang Holy Spirit person siya, masakitan siya. No? Mag-grieve mo siya. Do hindi siya makita, pero mabatyagan mo kung daw wala Holy Spirit, no? Di ba, malas ayan man kita mag-worship. No? Pag may sala ka na himo, daw wala ka na pangamuyo, wala ka na magbasa sa pulong sa Diyos. Okay, malas ayan ikaw. So, that's the time na pangayo ka patawad sa Holy Spirit. Okay. The ministry of the Holy Spirit. Number one, health. No? Nagabulig siya. Number two, nagabaptize. No? Si John the Baptist, nagbaptize siya sa water. Si Kristo, nagabaptize sa Holy Spirit sa fire, no?
pero may ara sa baptism of the Holy Spirit. Kaya ang nabaptize sa mga disciples sa Holy Spirit, may rushing wind na nagabot kag nag-speaking tongues sila. So, nabaptize sila sa Holy Spirit. Isa sa initial evidence ng isa ka-Kristohanong nabaptize sa Holy Spirit kung nag-speak in tongues siya, no? Pero ang pinakanami na ebidensya amo ang fruit of the Holy Spirit. Para sa Galatians 8:22, no? The fruit of the Spirit is love, peace, joy, kindness, long-suffering, perseverance, tenacity, or long-suffering. So, the Holy Spirit baptized. Number 3, the Holy Spirit taught or teach. Number 4, the Holy Spirit empowers. And number 5, the Holy Spirit convict our sins. Convictor of sin. Siya ang nagakumbikta sa aton kung makasala kita. No. Sabi sanggan konsensya, no? Ginakonsensya kita kung makasala kita. Okay. Another is the symbol of the Holy Spirit. Ano ang mga simbolo sa Holy Spirit? Number 1 is fire. Kalayo. Number 2 is dove. Parehas ang pating, no? Siyang nabaptize si Jesus Christ, ang God the Father, naghambal to sa taas. Ang Holy Spirit, nagpanawag siya like a dove. Okay. Another representation sa Trinity, sang gibaptize si Jesus Christ, no? Naghambal na Father, na ang Holy Spirit as a dove, and then Jesus Christ, amo ang gin-baptize. Okay. Number 3 is oil. 1 John chapter 2 verse 20, no? Sa una sa Old Testament, ang mga gamit sa pag-worship ginaanoint sa oil. Ang balman si James, kung may aras ang may sakit sa ino, i-anoint sila sa oil. So ang oil nag-represent sa Holy Spirit. Number 4 is gift. Regalo. So may aras ang ginatawag na gift of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12. Okay, may mga regalo, may administration, may giving. Okay. Number 5 is living water or water. Ambal si Jesus Christ, John chapter 3 verse 3. We need to be born by water, blood and water, no? King James. Ito. Number 6 is zeal or silyo. Ephesians chapter 1, 13 to 14. Amo itong ginambal ko na, nambal si Pablo, do not grieve the Holy Spirit, for he is the zeal of your salvation. Number 7 is wind or breath. Okay. Sang ang God the Father naghimo kay Adan, ginmold niya, kagin tagaan niya sa breath of life, no?
And Adam became a living soul. So the breath of Father, it's the Holy Spirit. Next is church ministry, the ministry of Holy Spirit in the church. So ang Holy Spirit naghahatag sang power to evangelize. Okay. Hambal si Jesus Christ sa mga apostoles, hambal sila na go to the upper room and wait for the baptism of the Holy Spirit. Para sa signs and wonders, no? So nagiging powerful ang witnessing natin kung ginagawa natin signs and wonders. Hambal si Kristo sa Mark 16 to 18. Hambal si Jesus Christ, and this is the sign to those who believe. In my name they will speak in tongues, they will lay their hands on the sick, and they shall recover, and they will cast out demons. Okay. Praise God. Another is wisdom. Ang Holy Spirit naghatag wisdom sa aton sa iyang iglesia. So, naisgutan naman natin sa nagligat tong about the wisdom, yo. In these last days, kinahanglan gid naton ang kaalam na langit noon. Okay. Okay. Next is spiritual gifts. Naghatag mga giftings ang Holy Spirit sa iglesia because the church is like a body, no? Kung ang iglesia parehas sang isa lawas, ang atong lawas may mga parte, no? Mayara kita kamot, mayara kita ilong, mayara kita bibig, may mata. Okay. Same sa Holy Spirit siya naghatag na regalo, mga gifting sa iglesia. Another is church leadership, no? Hambal sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Si Kristo siya ang naghahatag sa iglesia sa mga missionary, prophets, evangelist, pastor, and teacher. So mga ano na sila, mga leaders. And then lastly, for mission. During sa time ni Pablo, may ginatawag na Macedonian call. So, specify sa Holy Spirit kay Pablo na magkadto sila sa Macedonia, no? Bangod kay may adto to mga believer, may mga tumulo dito. No? So, importante sa iglesia ang Holy Spirit na mag-move when it regards sa mission. Kaya ang command sa aton, go and make disciples. Kaya hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bilog na kalibutan. Okay.
So, di na kita kutong. Sa lesson na lang kita makakuha sa mga comment and reaction. Isulat nyo lang. So, pwede nyo ma-review ang atong natunan, no? May ara naman ko mga notes dira. So, ibasa nyo lang kung may ara ka mo wala naintindihan na nag-kinahanglan sa further explanation, isulat nyo lang. Okay? So, ang atong topic sa lesson is sa Unit 2 na kita, Lesson 5, the subject of God. Angels. Angels and humanity. No? Okay. Sige, dira lang sila kutob para makapahuway man ka mo. Sa Friday na lang ang atong reaction sa atong na-take up subong na gabi. Okay, sige, magapangamuyo kita sa pagtapos. Ara ka ba nila, Sister Yuna? Pasari ko pas. Okay, sige, matapos na kami para katulog ka naman. Okay, pas. Ikaw na lang palihog ang pangamuyo sa closing. Pastor Yuna. Sige, pas. Sige. Pray kita. Father, we thank you for tonight, O God, na lessons na natakol, O God, ni Pastor Manning. We thank you so much, O God, for the insights that we received coming from him. And you have used him, O God, to speak your truths. And I know, Father God, that our students are digesting, O God, Lord, many things regarding, sa lessons na natakol sa inyong gabi. I pray, Father God, in Jesus' name, that even as they are getting ready, Lord, to work or getting ready to sleep, I pray, Father God, in Jesus' name, that they will meditate upon, O God, Lord, the lessons that they receive. And I ask you, O God, that you will allow them, Lord, to really see you as who you are, mighty and strong, our holy God. Kaga, Lord, salamat nga padayon ka, Ginoo, nga magapakighambal, Ginoo, sa kada isa. And I ask you, Lord, to grow our faith in you and padayon, Lord, nga malapit Ginoo ang amon nga relationship sa imo as ginatun-an namon, O God, Lord, ang truths about you being our God. Lord, salamat sa inyong gabi, pakamayuha kami. Salamat kay Pastor Manny, O God, Lord, as balik siya sa pagtudlo next, Father God, Lord, nga Friday. I thank you for preparing him, enabling him, and strengthening him. I-bless mo, Lord, ang kada isa. Lord, salamat sa pagpalayo sa amon sa masakit, O God. Pag-bless sa amon that we will thrive, O God, despite of the circumstances that we are in today. We honor you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Gid. Salamat, guys. God bless. Thank you, pa. God bless, Pas. God bless.